Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Sana po ay palagi kang nasa mabuting kalagayan upang mas marami ka pang maibahaging mga kwento sa inyong mga tagapakinig. Sa buhay natin ay palaging may mga pagsubok na dumarating na siyang magiging dahilan para mas maging matatag tayo. Ngunit may mga pagsubok na hindi lang tayo pinapatatag, kundi nag-iiwan din ng napakalaking aral sa ating buhay. Sa kwentong ibabahagi ko, ay masasabi ko na totoo ang kasabihan na hindi nananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Pilit gagawa ng paraan ang ating Panginoong Diyos para sa huli ay ang liwanag pa rin ang mangibabaw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bagwis. At ito ang aking kwento. Isa akong sundalo, Sir Blair. Nangyari ang kwentong ito nung ako ay isang staff sergeant. Ngunit bago ako maging sundalo, ay mulat na ako sa mga kwentong aswang. At yun ay dahil lumaki ako sa aking lolo na isang antingero. Noon ay tinuruan niya ako sa paggamit ng iba't ibang uri ng anting-anting. Ngunit nang pumanaw siya, ay doon ko na pinili ang talagang pangarap ko, at yun ay ang maglingkod sa ating bansa bilang isang sundalo. Ilang beses na po akong nakipaglaban sa mga rebelde kasama ng aking mga kapwa sundalo. Kaya hindi na po bago sa akin nang kausapin ako ng aming commanding officer na si Colonel Ramirez para sa isang misyon. Iibahin ko na lang po ang pangalan ng lugar kung saan namin isinagawa ang misyon na yon para sa proteksyon na rin ng lugar na yon. Kailangan niyo magpunta sa Santa Barbara dahil matindi na ang pag-atake ng mga rebelde ron. Maraming tao ang natatakot at pinipiling umalis na sa lugar na yon. Nakarating din sa akin na nais ang kinin ng mga rebelde ang buong Santa Barbara at layunin talaga nilang iwanan ng mga tao ang lugar na yon. Pero, Sir Ramirez, bakit hindi ko yata napapanood sa balita ang tungkol sa kaguluhan na yan sa Santa Barbara? Hindi ka pa ba sanay sa ganitong kalakaran sa bansa natin, Bagwis? May mga balita na pinipigilan ng gobyerno na malaman ng mga tao para isipin natin na ligtas sa bansang ito. Pero bilang mga sundalo, hindi dapat natin hayaan na may mga lugar na ginugulo ng mga rebeldeng yon. Huwag ka mag-alala dahil bumuo na ako ng task force na makakasama mo sa misyon na ito. At ikaw ang mamumuno sa kanila. Isang impormasyon ang nakarating sa akin na nagtatago ang mga rebelde sa gubat sa Santa Barbara. Kaya sa gubat na yung kayo magsisimula para hulihin ang mga rebelde. At kung sakaling manlaban sila, ay alam nyo na ang gagawin. Masusunod po, Sir Ramirez. Asahan po ninyo na magtatagumpay kami sa misyon na ito. Malaki at tiwala ako sa iyo, Bagwis. Kaya sa iyo ko ibinigay ang misyon na ito. Huwag mo kong bibiguin at malay mo, ang misyon na ito ang maging dahilan para tumaas ang iyong ranggo. Nanginginig ang mga mata ko sa sinabi na yon ni Ramirez. Kahit sino naman sigurong sundalo ay matutuwa kapag nalaman na maaaring tumaas ang kanyang ranggo. Matapos ang pag-uusap namin ni Sir Ramirez, ay ipinakilala niya na ako sa mga makakasama ko sa misyon. Natuwa ako dahil kabilang roon ang matalik kong kaibigan na si Samuel na isang korporal. Magkasama kami ni Samuel sa iisang apartment. Sa trabaho kami nagkakilala at agad na naging magaan ang loob namin sa isa't isa. Kinagabihan ay sabay kaming umuwi sa aming inuupahang apartment. Inihanda ko na ang mga pagkaing binili namin sa labas at maya-maya lang
ay sabay na kaming maghahapunan. Alam mo, mabuti na lang talaga't kasama kita sa pagpunta sa Santa Barbara. At least, meron akong makakakwentuhan. Alam mo naman, naayaw sa akin ang karamihan sa mga kasama natin dahil iniisip nila na sipsip ako kay Ramirez. Huwag mo silang intindihin. Inggit lang ang mga yun sa'yo. Kasi ang bilis tumaas ng ranggo mo eh. Pero tol, hindi ka ba nagtataka na hindi nababalita sa TV yung nangyayari sa Santa Barbara? Ang sabi naman ni Sir Ramirez ay pinipigilan daw ng gobyerno na mabalita yon. Siguro para mapanindigan nila yung sinasabi nilang ligtas dito sa bansang Pilipinas. Saka nalaman ko rin sa isa nating kasama na meron na palang ipinadalang grupo ng mga sundalo ron si Sir Ramirez nung nakaraang taon at hindi na nalaman kung anong nangyari sa kanila. Ibig sabihin, hindi ito ang unang beses na magpapadala si Sir Ramirez ng mga sundalo sa Santa Barbara? Ganun na nga tol. Kaya nga medyo kinakabahan ako sa misyon nating to eh. Eh paano kung hindi na rin tayo makabalik, di ba? Paano kung lahat tayo ay mapatay doon ng mga rebelde? Alam mo tol, hindi tayo sigurado kung totoo nga yung impormasyon na sinabi sa'yo ng kasamaan natin. Wala namang kasing nabanggit si Sir Ramirez sa akin na ganyan. Baka hindi niya sinabi sa'yo para hindi ka matakot. Sa akin nagsabi sa akin nun, kaibigan ng isa sa mga nauna nang ipinadala sa Santa Barbara. Kahit isa raw talaga sa mga sundalo, walang nakabalik tol. Sino ba kasi nagkwento sa'yo niyan? Si Ruben. Si Ruben pala. Parang hindi mo namang kilala ang mokong na yun. Hindi ba? Kilala yun na magaling gumawa ng kwento para siya ang maging bida. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng taong yun. Nung ikinuwento niya kasi sa akin yun tol, ang seryoso ng mukha niya eh. Saka, ramdam ko yung takot niya. Sus, sabi ko nga sa'yo, nagpapabida lang yun. Basta, huwag kang kabahan. Kasi, sigurado magagaling ang mga makakasama natin. Sakang isipin mo, ay baka tumaas ang ranggo natin kapag nagtagumpay tayo sa misyon nating to. Ewan ko ba, Bagwis? Hindi naman ito ang unang beses na haharap tayo sa mga rebelde. Pero kinakabahan talaga ako sa pagkakataong to. Parang ano eh, para bang may masamang mangyayari. Talaga namang may masamang mangyayari. Kasi haharap tayo sa mga rebelde. Asahan mo nang magkakaroon doon ng bakbakan. Kasi wala namang mga rebelde ang sumusuko. Karamihan sa kanila ay lalaban talaga ng patayan. Sa totoo lang, ay wala akong kaba o takot na nararamdaman sa misyon na yon. Para kasi sa akin, ay gaya lamang yon ng mga nagawa na namin noon. Hindi na bago sa amin ang makipagbarilan sa mga rebelde at tiwala ako na kagaya ng mga nauna kong misyon ay magtatagumpay din kami sa isang yon. Dumating na ang araw ng aming pag-alis para pumunta sa Santa Barbara. 2 military truck ang ginamit para maisakay lahat ng kasama ko sa misyon na yon. Inasahan ko ng magiging napakahaba ng biyahe namin dahil talagang napakalayo ng Santa Barbara. Masayang nagkwentuhan ang mga kasama namin habang ako naman ay tahimik lang. Hindi kasi talaga ako malapit sa mga kasamaan ko dahil halos lahat sila ay iniisip na sipsip ako kay Sir Ramirez. Makalipas ang ilang oras ay malapit na kami sa Santa Barbara. Palubog na ang araw ng oras na yon. Sobrang liblib at layo pala talaga ng Santa Barbara, no? Biruin mo, bako-bako na itong dinadaanan natin. At wala nang ni isang kabayan. Sinabi mo pa, pero ang importante malapit na tayo. Makakapagpahinga na rin siguro tayo kahit papano. Maya-maya pa ay huminto ang military truck dahil may malawak na ilog sa unahan. Malakas ang agos ng tubig doon. Bumaba ako at pinagmasdan ko ng mabuti ang ilog. Masyadong malalim ang ilog na to at napakalakas ng agos ng tubig. Hindi natin to magagawang tawirin gamit ang ating military truck. Kung papayag kayo, ay iiwanan na lang natin ang mga truck dito at saka tayo tatawid sa ilog. Ang mga gamit lang natin ang dadali natin. Sumang-ayon naman ang lahat sa suwestyon ko.
Tumawid ako sa kabilang bahagi ng ilog habang may dalang lubid na nakatali sa isang puno. Nahirapan pa nga akong makatawid pero nakatulong ang mga bato sa ilog para meron akong makapitan kahit papano. Nang nakatawid na ako, ay agad kong itinali sa isa pang puno ang lubid at doon isa-isang tumawid ang mga kasama ko sa ilog gamit ang lubid na ginawa nilang hawakan. Nang nakatawid na kaming lahat, ay nagsimula na kaming maglakad, dala ang mga gamit namin patungo sa Santa Barbara. Pagkarating namin sa Santa Barbara, ay nagtaka kami dahil kahit isang tao ay wala kaming nakita roon. Mga kubong walang nakatira lamang ang naroon. Pambihira. Parang ghost town na pala ang lugar na to ah. Totoo nga ang sinabi ni Sir Ramirez. Umaalis sa mga tao rito dahil sa takot nila sa mga rebelde. Kaya kailangan nating mapasuko ang mga rebelde para bumalik dito ang mga dating nakatira dito. Tol, tignan mo tong nasa lupa. Natuyong dugo yata. Oo nga no, dugo nga yan. Hindi nga lang ako sigurado kung sa tao ba o sa hayop. Hindi kaya dumating na sa punto na pumapatay na ang mga rebelde kaya umalis na ang mga tao rito? Yan ang hindi ko alam. Pero ano man ang nangyari dito, kailangan nating magtagumpay sa ating misyon. Pumapayag ba kayo na matulog muna tayo sa mga kubo sa lugar na to? Para magpalipas na magdamag. Tapos, bukas ng umaga ay saka natin papasukin ang gubat. Lahat ay sumang-ayon sa sinabi ko. Kahit hindi pa malalim ang gabi ng oras na yon, ay alam kong pagod na kaming lahat at hindi magandang ideya kung papasok kami sa gubat nang wala kaming sapat na pahinga. Kaya naisipan ko na pagpahingahin muna ang mga kasama ko. Isang kubo ang napili namin ni Samuel at doon kami nagpahinga kasama ng 2 pang sundalo. Kumain kami ng baon naming pagkain at nagkwentuhan sandali bago kami nagdesisyon na matulog at magpahinga. 5:00 ng umaga, nang nagising ako, ginising ko na ang mga kasama ko at bago kami mag-almusal, ay nag-ehersisyo muna kami ng mabilis. Matapos yun, ay saka kami kumain at naghanda sa pagpasok sa gubat. Bago kami tuluyang pumunta sa gubat ng Santa Barbara, ay nagkaroon muna kami ng pag-uusap sa kung ano ang aming magiging plano. Nagkasundo kami na maghati sa 2 grupo. Ang isang grupo ay papamunuan ko habang ang isa naman ay pamumunuan naman ng isa pang sundalo. Kasama ko sa grupo si Samuel. Ang kailangan naming gawin ay alamin kung nasaan ang kuta ng mga rebelde. Habang naglalakad ako kasama sina Samuel, ay tinalasan ko ang aking pakiramdam. Maingat din kami sa aming paligid dahil wala kaming ideya kung alam na ba ng mga rebelde na naroon kami. Tol, kakaiba talaga ang katahimikan sa lugar na to, no? Normal naman sa gubat na tahimik ka. Ano bang kakaibahan sinasabi mo? Alam ko, pero yung katahimikan kasi rito, nakakakilabot eh. Tignan mo, tumataas nga balahibo ko. Kanina ko pa kasi nararamdaman na para bang meron nakatingin sa atin sa kung saan. Anak ng putya, masyado kasing paranoid eh. Naalerto kaming lahat nang may narinig kaming kaluskos sa kung saan. Isa sa mga kasama namin ang nagpaputok sa direksyon na yon. Tumama ang bala sa isang puno. Enriquez! Bakit ka nagpaputok? Sinabi sa akin ni Enriquez na meron siyang nakitang tao sa likod ng puno. Tumingin kaming lahat sa puno at napansin ko ang nakalabas na paa ng isang tao. Sumenyas ako sa mga kasama ko na ako na lang ang lalapit. Marahan akong naglakad papunta sa puno kung saan meron isang taong nagtatago. Nakatutok doon ang aking baril. Huminto ako ng isang dipa ang layo mula sa puno. Lumabas ka sa pinagtataguan mo.
Mga sundalo kami. At anong gagawin nyo kapag lumabas ako? Tatagtarin nyo ako ng bala. Kung wala ka namang ginagawang masama, ay hindi yun mangyayari sa'yo. Sino ka? Magpakita ka sa amin. Marahang lumabas ang taong nasa likod ng puno. Isang matandang lalaki na payat ang tumambad sa amin. Marumi ang suot niyang damit. Kulay puti ang mahaba niyang buhok at ganon din ang kanyang balbas at bigote. May nakasabit na itak sa bewang ng matanda. Matalim ang kanyang mga mata pero hindi ko maramdaman na mapanganib siyang tao. Sino ka? At anong ginagawa mo rito sa gubat? Kayo ang dayo sa lugar kung saan ako naninirahan. Kayo ang dapat kong tanungin yan. Maayos po akong nagtatanong, kaya sana maayos din na maging sagot ninyo. Hindi po ako nakikipagbiruan sa inyo, Tatang. Bakit? Mukha ba akong nakikipagbiruan? Hoy Tatang, ayusin mo ang sagot mo ha. Hindi mo ba alam na staff sergeant yung kinakausap mo? Wala akong pakialam sa posisyon nyo sa lipunan o kung sino kayo. Dahil sa gubat na to, ako ang hari. May sapak yata sa ulo matandang yan, tol eh. O baka naman isa ka sa mga rebelde. Umamin ka na, tanda. Rebelde ka ba? Rebelde? Ako? Abay, nagpapatawa ka ba? Sa palagay ko, tol, di siya rebelde. Tignan mo nga ang katawan niya. Napakapayat niya at matanda na siya. Hindi kukuha ang mga rebelde ng miyembro na hindi na nila mapapakinabangan. Hoy! Narinig ko mga sinabi mo. Hindi porke payat ako at matanda na, ay mahina na ako. Para sa kalaman nyo, kayang-kaya ko kayong ubusin gamit lamang ang itak ko. Aba, pagbabanta na yung sinasabi mo, Tatang ha. Tol, kailangan na nating itumba matandang yan. Baka kung ano pang gawin sa atin yan eh. Pambira ka. Itumba ka agad ang nasa utak mo eh. Sigurado nga ako hindi rebelde ang matandang to. Hindi ba ang sabi niya ay dito siya nakatira sa gubat? Baka naman totoo yun. Kanina pa kayo sabi na rebelde. Para sa inyong kalaman, walang rebelde sa gubat na ito. Tatang, pasensya na sa pang-aabala na nagawa namin sa'yo. Huwag po kayong mag-alala dahil di po kami masasamang tao. Kami po ay mga sundalo na ipinadala rito para pasukuin po ang mga rebelde. Kapag po nagtagumpay kaming gawin yun, ay makakabalik na po kayo sa mga bahay nyo at hindi nyo na po kakailanganin na manirahan dito sa gubat. Kung ganon, nagpunta kayo rito sa lugar na ito nang hindi nyo muna inaalam kung ano ba talaga ang meron dito at kung ano ang totoong makakalaban ninyo. Sinasabi ko na sa inyo, walang rebelde rito sa Santa Barbara. Hindi mga rebelde ang inyong makakaharap at sigurado ko na hindi uubra ang dami ninyo at ang mga baril nyo sa kanila. Huwag na nga natin pansinin na matandang yan, tol. Tara na. Nasasayang lang ang oras natin dyan. Aalis na po kami, Tatang. Pasensya na po ulit kayo kung naabala namin kayo. Mag-iingat po kayo. Kayo ang dapat na mag-ingat dahil wala kayong proteksyon sa mga halimaw na nasa gubat na ito. Kaya kung gusto nyo pang mabuhay, ay mas makakabuting umalis na kayo sa lugar na ito bago kumagat ang dilim. Hindi na ako sumagot sa sinabi ng matandang lalaki. Sumenyas na ako sa mga kasama ko at saka kami magkakasabay na naglakad palayo sa matandang lalaki. Sige, huwag kayong maniwala sa akin. Magsisisi kayo. Ang gubat na ito ang magiging libigan ninyo. Hindi na kayo makakalabas dito ng buhay. Grabe, baliw yata ang matandang yun eh. Walo nung sinasabi. Ano sinasabi niyang walang rebelde? Eh yun nga ang dahilan kung bakit tayo nandito, di ba? Tapos, may sinabi pa siyang halimaw. Alam mo, hindi ka dapat ganyan magsalita sa mga taong kagaya nun. Kung alam mo may kakulangan siya sa pag-iisip ay dapat lawakan mo ang pangunawa at pasensya mo. Nakakaawa nga ang ganun eh. Paano naman ako maaawa? Eh kung ano-ano sinasabi niya. Kaya nga wala sa katinuan, di ba? Ikaw ang nasa tamang pag-iisip.
Kaya ikaw ang dapat na mas umunawa sa kanya. Pag pinatulan mo yun, edi mas masahol ka pa sa kanya. Oo na. Ako na mali. Pasensya na. Beksi kasi talaga ang pasensya ko sa mga taong pabalang sumagot kahit matanda pa yan. Pero tol, sigurado ka bang hindi rebelde yung matandang yon? Baka mamaya espiya pala yun ng mga rebelde ha? Baka umaarte lang siyang wala sa tamang pag-iisip para hindi natin siya paghinalaan. Wala ka bang tiwala sa kutob ko, Samuel? Kilala mo ko, tol. Kapag tininggan ko ang isang tao, ay malalaman ko kagad kung masama ba siya o hindi. Parang hindi mo naman alam na ilang beses ko nang nasubukan ang kakayahan ko na yan. Sa bagay, subok ko na ng maraming beses ang kakayahan mo na yan. Lalo na nung kay Michelle. Hindi ba ang sabi mo sa akin nung naging kami ay mabigat ang loob mo sa kanya? Tapos makalipas ang 4 na buwan ay nalaman ko nakabit pala niya ako. Kaya sige, papaniwalaan ko ang kutob mo doon sa matandang lalaki. Sorry talaga tol ha, hindi ko naisip yun eh. Bahagya akong natawa sa sinabi sa akin ni Samuel. Nagpatuloy na kami sa paglalakad sa gubat, pero inabot na kami ng dilim ay hindi pa rin namin nakita ang kuta ng mga rebelde. Kahit maliit na bakas o senyales na naroon ang mga rebelde, ay wala kaming nakita. Pagsapit ng gabi, ay pumili kami ng isang lugar sa gubat kung saan kami maaaring magtayo ng aming mga tent. Doon kami nagpahinga habang ang ilan ay naatasan na magbantay sa paligid. Nasa iisang tent kami ni Samuel. Nakapikit na ako nang bigla siyang nagsalita. Tol, kumusta na kaya yung isang grupo no? Sa palagay mo ba? Nakita na nila yung kuta ng mga rebelde? Kung nakita na nila yun, malamang ay nagradyo na sila sa atin. Oo nga pala no. Pero parang ang galing naman magtago ng mga rebelde rito. Maghapon natin silang hinanap, pero hindi natin sila nakita. May bukas pa naman tayo para ituloy ang ating paghahanap. Naputol ang pagsasalita ko nang may narinig kaming malakas na pag-angil na parabang mula sa isang mabangis na hayop. Umalingaw-ngaw yun na parabang nasa malapit lang ang hayop na yon. Tol, ano yun? Malamang ligaw na hayop. Baka nakakalimutan mo na nasa gubat tayo ngayon. Pero, hindi kaya yun yung sinabi ng matandang lalaki na halimaw? Oh, pambihira. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa sinasabi ng matanda? Eh kasi nakakatakot yung sigaw ng kung anong hayop na yun. Parang parang aswang. Alam ko ang tunog ng aswang at sigurado ko na hindi aswang ang isang yon. Paano mo naman nalaman kung ano ang tunog ng aswang? Sandali, huwag mong sabihin na isa kang aswang. Alam mo, ikaw yata ang baliw at hindi yung matandang lalaki. Kung aswang ako, matagal na kitang pinatay. Kasi ilang taon na tayong magkasama sa apartment. Sa bagay, kung aswang ako, ay hindi kita kakainin. Ang baho mo kaya. Ang tamad mo kasing maligo Wow ha, makapagsalita ka naman. Kahit di ako maligo, ay mabango pa rin ako no? Pero seryoso na to, tol. Bakit parang may alam ka sa mga aswang? Ayoko na sanang sabihin to sa'yo kasi baka mamaya pagtawanan mo lang ako o kaya hindi ka maniwala. Pero, nung bago ako maging sundalo, ay isa akong antingero. Alam mo ba kung ano ang antingero? Oo. Naririnig ko yun sa probinsya namin Yung ba yung taong may kaalaman sa paggamit ng mga anting-anting? Tama ka, yun nga. Ganun ako dati. Tinuturuan ako ng lolo ko na gumamit ng iba't ibang klaseng anting-anting. At karamihan sa anting-anting niya ay ginagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Doon kasi sa lugar na pinanggalingan ko ay laganap ang pag-atake ng mga aswang. Ang astig mo pala, Bagwis. Ibig sabihin, isa ka talagang totoong antingero? Parang ganun na nga. Pero parang hindi rin kasi nang mamatay si lolo ay nagsundalo na ako. Hindi ko na itinuloy ang paggamit sa mga anting-anting. Nasa na yung mga anting-anting ng lolo mo? Nasa bahay namin sa probinsya. Nakatago yun sa isang baul. Hayaan mo, kapag umuwi ako ron ay isasama kita at ipapakita ko sa'yo lahat. Sige, gusto ko yan. Saka,
Baka mabigyan mo ako ng anting-anting para maging lapitin ako ng mga babae. Anak ka ng tokwa talaga, oo. Sa dami ng anting-anting na pwede mong hingin sa akin, ayun pa. Wala akong ganyang anting-anting at kung meron man, ako ang gagamit nun, siraulo. Sa bagay, mas kailangan mo yung kaysa sa akin eh. Loko-loko ka talaga. Tama na nga tong usapan na to. Mauuwi na naman to sa pagyayabang mo eh. Sige na, matulog na tayo. At mamaya, ay papalitan natin yung mga nagbabantay sa labas. Tumalikod na ako kay Samuel at ipinikit ko na ang aking mga mata. Kahit hindi pa ako inaantok, ay pinilit ko pa ring matulog para hindi ako antukin kapag kami na ni Samuel ang magbabantay mamaya. Pagsapit ng umaga, ay sabay-sabay kaming kumain ng almusal. Medyo nabahala pa ako dahil paubos na ang dala naming pagkain. Hindi ko kasi akalain na literal na wala ng mga tao sa Santa Barbara at wala kaming mapagkukunan doon ng pagkain. Kaya umasa ako na sa araw na yon ay makikita na namin ang mga rebelde sa gubat na yon. Bago namin simulan ang aming ginagawa, ay pinahanay ko muna ang mga kasama ko at binilang ko sila. Nagtaka ko dahil kulang kami ng 3 tao. Bakit kulang tayo ng 3? Sinong wala rito? Sina Romero, Torres at De La Cruz. Meron bang nakakita sa kanila? Hindi natin sila nakasama sa almusal, kaya malamang ay kagabi pa sila wala rito. Saan kaya nagpunta ang 3 yun? Sinabi ko naman sa inyo na hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay. Ang mabuti pa, hanapin muna natin silang 3 bago tayo magpatuloy sa paghahanap sa mga rebelde. Naghiwa-hiwalay kami sa pagganap sa mga nawawala naming mga kasama para madali namin silang mahanap. Makalipas ang ilang minuto, ay humahangos na lumapit si Samuel sa akin. Ano? Nakita mo na ba sina Romero? Oo, tol. Nakita na namin sila. Pero tol, huwag ka mabibigla ah. Ano huwag mabibigla? Bakit? Ano nangyari sa kanila? Tol, patay na silang 3. Samuel, ayoko ng ganyang biro ah. Hindi ka nakakatawa. Sana nga nagbibiro lang ako, tol. Pero patay na talaga sila. Ang mabuti pa'y sumama ka sa akin para makita mo sila at maniwala ka. Kahit alam ko na hindi nagbibiro si Samuel, ay tila ayaw tanggapin ng utak ko na may namatay sa mga kasama ko. Sumunod ako kay Samuel hanggang sa napunta kami sa madamong bahagi ng gubat. Naroon ang lahat ng kasama ko sa grupo at nasa kanilang harapan ang walang buhay na katawan ng 3 naming kasamahan. Ang nakapanglulumo pa ay ang itsura nila. Wakwak ang kanilang mga tiyan at wala na ang kanilang mga lamang loob. Kung titignan, ay parang isang napakabangis na hayop ang pumatay sa kanila. Wala bang nakakita sa inyo kung sino ang gumawa niyan? Nagtanong na ako sa kanila, pero lahat sila ay hindi nakita kung sinong pumatay kina Romero. Pero sigurado ako, tol, na ang mga rebelde ang may kagagawan niyan. Malinaw na alam nilang nandito na tayo. Ano na palang gagawin natin sa mga katawan nila, tol? Sa ngayon, ay mas makakabuting ilibing muna natin sila. Magtutulong-tulong tayo sa pag-ukay. Sumunod ang lahat sa utos ko. Naghanap sila ng kahoy na maaari naming gamitin. Sa pag-ukay, hindi agad ako nakaalis sa aking kinatatayuan. Mariin kong naikuyom ang aking mga kamao. Alam ko na hindi mawawala sa misyon na kagaya nun ang may mamatay sa amin. Pero ang hindi ko matanggap ay ang paraan ng pagpatay sa mga kasama ko. Lumapit si Samuel sa akin at tinapik ako sa balikat. Hindi ko akalain na kayang pumatay ng mga rebeldeng yun ng ganyang kabrutal. Hindi ko kayang isipin kung gaano kasakit ang naramdaman ni na Romero bago sila nalagutan ng hininga. Kaya mas makakabuti talaga na hindi na tayo maghiwa-hiwalay, tol. Mas maganda kung magkakasama tayo at bantayan natin ang isa't isa. Sa nangyaring to, ay siguradong alam na ng mga rebelde na nandito tayo
at kumikilos sila nang hindi natin nalalaman. Tama ka, Samuel. Ang mabuti pa, radyoan mo na yung isa pang grupo. Papuntahin mo lahat sila dito at magsasama-sama na tayo. Sa harapan ko mismo ay niradyohan ni Samuel ang itinalaga kong leader ng isa pang grupo, ngunit walang sumasagot sa radyo. Ilang ulit yung sinubukan ni Samuel pero wala na talaga kaming nakuwang response. Wala sumasagot, tol ah. Ano kayang nangyari sa kanila? Sana naman ligtas sila. Sa ngayon, ay sila muna ang hahanapin natin. Matapos naming ilibing ang namatay naming mga kasama, ay agad kaming kumilos para hanapin ang iba pa naming mga kasama. Sa pagkakataon na yon, ay mas naging maingat na kami at mas tinalasan namin ang aming pakiramdam. Muli kaming inabot ng gabi sa paghahanap, pero kahit isa sa mga kasama namin na nasa kabilang grupo ay wala kaming nakita. Ang gusto ko sana ay huwag kaming tumigil hanggat hindi namin nahahanap ang aming mga kasama. Pero nakita kong pagod na sina Samuel. Sinabi ko na magtayo na muna kami ng tent para makakain at makapagpahinga na kami. Pagkatapos naming kumain ay umupo ako malapit sa may bonfire. Maya-maya ay tumabi sa akin si Samuel. Tol, kakaunti na ang pagkain natin. Hindi na yun naaabot ng isang araw. Isa pa nga yan sa problema natin, tol. Ang akala ko kasi ay may mga tao pa rito sa Santa Barbara at mayroon pang mga tindahan ng mga pagkain. Kaya sana, mahanap na natin ang mga kasamahan natin at matapos na ang misyon natin dito. Kanina pa nga ako nagraradyo pero wala talaga sumasagot sa kanila eh. Ayoko mag-isip ng hindi maganda, tol. Pero sa nangyari kina Romero, ay naiisip ko na baka ganun din ang nangyari sa kabilang grupo eh. O baka naman biyag na sila ng mga rebelde. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin natin, tol, o ang iisipin ko. Hindi ko inasahan na may mangyayaring ganun, na mayroong mamamatay sa atin sa paraang kahit sa imahinasyon ay hindi ko kayang makita. Nagulat kaming lahat nang mula sa kung saan ay may narinig kaming putukan ng mga baril. Agad naming kinuha ang mga baril at tumakbo kami papunta sa putukan. Sigurado ko ng iba naming kasamaan yun na nakikipagbakbakan sa mga rebelde. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo ay may nakita na kaming isang tao na palapit sa amin. Nang nasiguro namin na isa yon sa mga kasamahan namin ay agad namin siyang nilapitan. Labis akong nagimbala dahil puno siya ng sugat at halos maligo na siya sa kanyang sariling dugo. Nanghihina siyang napahawak sa mga braso ko. Ano nangyayari? Nasaan ang mga kasama natin? Ngunit hindi na nagawang makapagsalita ng sundalong yon dahil tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Agad siyang pinulsuan ni Samuel at napailing siya. Tol, wala na siya. Patay na siya, tol. Anak ng putya. Puntahan natin ang direksyon kung saan siya galing. Sigurado ako na naroon ang mga kalaban. Patuloy pa rin ang putukan ng mga baril. Pero nang malapit na kami ron, ay biglang tumahimik ang paligid. Gamit ang aming flashlight, ay tinanglawan namin ang nasa aming unahan. At lahat kami ay nagulantang sa aming nakita. Napakaraming nakabulagtang katawan ng mga sundalo at lahat sila ay tadtad ng sugat sa katawan na tila ba mula sa kagat at kalmot ng mababangis na hayop. May iba na may laslas sa leeg, habang ang ilan ay nakabukas ang tiyan at nagkalat ang kanilang mga lamang loob. Nagtipon-tipon kami at itinutok namin ang aming mga baril sa iba't ibang direksyon nang may narinig kaming magkakasabay na pag-angil na parabang mula sa mababangis na hayop. Mula sa kadiliman ay sunod-sunod na lumitaw ang mga nagliliwanag na mga mata na animo ay nagbabagang bolang apoy. Napaligiran kami ng mga matang yon. Tol, anak ng putyang yan. Totoo yata yung sinabi ng matanda.
May mga halimaw sa gubat na to, Tol! Tama ka. At hindi lang sila basta mga halimaw. Mga aswang sila. Bakit pa hindi ko naisip na aswang ang pumatay kina Romero? Humanda kayo! Mga aswang ang makakalaban natin. Barilin niyo sila sa ulo, hindi kaya sa tapat ng kanilang mga puso. Doon na tuluyang lumabas ang mga aswang sa dilim. Lahat sila ay para bang mga gutom na hayop. Naglalaway sila at nanlilisik ang kanilang pulang-pulang mga mata. Kumikislap ang matutulis nilang mga kuko at ang mga ngipin nila ay kayang-kayang pumunit ng laman sa sobrang talim. Sabay-sabay naming pinaputukan ng baril ang mga aswang. May ilang tinamaan pero mas marami ang nagawang iwasan ang mga balang pinaulan namin sa kanila. Napakabilis nilang kumilos at dagdag pa na madilim kaya nahirapan talaga kaming puntiryain ang mga aswang. Hanggang sa narinig ko na ang pagsigaw ng ilan sa mga kasamahan ko. Naaninag ko kung paano inatake ng mababangis na aswang ang mga sundalo. May kinalmot sa muka at merong kinagat sa leeg. Kinabahan ako nang isa-isang bumagsak ang mga kasama ko. Patuloy lang ako sa pagbaril sa mga aswang hanggang isang aswang ang sumunggab sa akin at kinagat ako sa leeg. Binaril ko siya sa tiyan at nang makawala ako sa kanya ay may humila sa braso ko. Tol, umalis na tayo rito! Mamamatay tayo dito kung di tayo tatakas! Hindi! Hindi ko iiwan ang mga kasama natin, Tol! Kung kinakailangan na makipaglaban ako hanggang kamatayan, gagawin ko! Magsasalita pa sana si Samuel, pero isang aswang ang humila sa kanya. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Samuel habang humihingi ng tulong. Sasaklolohan ko sana siya, pero may aswang na sumampa sa likod ko at muli akong kinagat sa leeg. Doon na ako nakaramdam ng labis na panghihina. Bumagsak ako sa lupa at bago ko mawalan ng ulirat ay dinig ko pa rin ang sigawan ng mga kasama kong sundalo. Ang buong akala ko ay yun na ang magiging katapusan ko. Kaya hindi ako makapaniwala nang nagising pa ako na nakahiga sa matigas na papag. Maliwanag ang paligid at sa tabi ko ay may isang matandang lalaki na may hawak na dahon na may sinding apoy. Naglalabas ng makapal na usok ang dahon at itinataboy ng matanda ang usok papunta sa akin. Nakilala ko naman ang matandang lalaki. Yun yung matandang lalaki na una naming nakausap sa gubat. Napabalikwas ako ng bangon at nagulat ang matandang lalaki. Napangiwi ako nang naramdaman ko ang matinding sakit sa leeg ko. Nasaan ako? Aba, himala't nagising ka pa. Ang akala ko ay tuluyan ka na mamamatay. Oo nga pala, nandito ka sa kubo ko. Ngayon ay ligtas ka na. Iniligtas mo ako. Ang mga kasamaan ko, nasan sila? Wala na silang lahat. Ikaw lang ang nakaligtas sa pag-atake sa inyo ng mga aswang. At yung isa mo pang kasama. Isa pang kasama? Sino? Sinong kasama? Hindi ko alam ang pangalan niya. Hindi siya nagsasalita dahil siguro sa sobrang takot sa nangyari sa inyo. Mas nauna siyang nagising sa'yo. Isang araw lang siyang walang malay. Pero ikaw, 3 araw. 3 araw? Ganun na katagal na walang malay? Oo. At yun ay dahil sa tindi ng sugat mo. Magpasalamat ka na lang at isa kong albularyo. Kaya nagawa ko kayong gamuting 2. Yung sinasabi niyong kasama ko, nasan po siya? Pwede po bang dalhin niyo ako sa kanya? Nandun siya sa likod nitong kubo ko. Pero kaya mo na bang maglakad? Kaya ko na po. Gusto ko pong makausap ang sinasabi niyong kasama ko. Kung ganun ay halika, sumunod ka sa akin. Nang tumayo ang matandang lalaki, ay tumayo na rin ako. Biglang gumapang ang kirot sa buong katawan ko nang sinubukan kong maglakad. Pero tiniis ko yun.
dahil gusto kong malaman kung sino sa mga kasama ko ang tinutukoy ng matandang lalaki. Napansin ko ang mga anting-anting na nakasabit sa dingding ng kubo. Meron din sa bintana at itaas ng pintuan. Paglabas ko ng kubo ay nasilaw ako sa liwanag ng araw. Pero patuloy akong sumunod sa matanda hanggang sa nakarating na kami sa likod ng kubo. Isang lalaking nakaupo sa putol na katawan ng puno ang naroon. Nakatalikod siya, pero kahit hindi ko nakita ang mukha niya, ay alam na alam ko kung sino yun. Tinawag ko siya sa pangalan niya at agad siyang lumingon. Nabuhayan ako ng loob nang masiguro ko na ang kaibigan kong si Samuel yun. Agad siyang naiyak pagkakita sa akin. Tumayo siya at napansin ko ang napakaraming sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nang yakapin ako ni Samuel, ay napahagulgulo siya ng iyak. Hindi muna ako nagsalita at hinayaan ko siyang ilabas ang kanyang emosyon. Nang medyo humupa na ang pag-iyak ni Samuel, ay saka ko siya kinausap. Salamat sa Diyos dahil buhay ka, tol. Ang buong akala ko ay yun lang magiging katapusan natin. Ako rin, tol. Pero yung lahat ng kasama natin, wala na sila. Pinatay silang lahat ng mga aswang. Tol, ayoko na rito. Gusto ko nang umalis dito, tol. Gusto ko nang umuwi. Pero hindi pa tapos ang misyon natin dito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko napapasuko ang mga rebelde. Pero paano pa natin gagawin yun? Dadalawa na lang tayo. Anong laban natin sa mga rebelde, tol? Masaya ako na nagsasalita ka na ulit. Yang kasama mo lang pala ang makakapagsalita sa iyo. Pero hanggang ngayon ba, ay mga rebelde pa rin ang iniisip niyong kalaban ninyo sa gubat na ito? Alam po namin may mga aswang dito, pero ang mga rebelde po talaga ang pakay namin, kaya kami narito. Yun po ang sinabi sa amin ng aming commanding officer. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Pupunta kayo rito nang hindi kayo sigurado kung ano ba talaga ang sasalubong sa inyo dito. Alam nyo, matagal na akong naninirahan sa kagubatang ito at sigurado ko na kahit isang rebelde ay wala kayong makikita rito. Ang tanging nilalang na dapat nyong katakutan sa gubat na to ay ang mga aswang na umatake sa inyo at pumatay sa mga kasama nyo. Pero yung po ang sinabi sa amin mga rebelde ang dahilan kung bakit umalis sa mga tao sa Santa Barbara. Kaya nga po kami pinadala rito ay para ibalik ang katahimikan dito. Kung gusto nyong ibalik ang katahimikan sa Santa Barbara, hindi dapat mga sundalo ang ipinadala nyo rito, kundi mga manunugis ng aswang. At isa pa, wala ng tao sa Santa Barbara. Hindi dahil sa mga rebelde, kundi dahil sa mga aswang sa gubat na ito. Mali ang impormasyon na nakarating sa inyo. Tol, di ba sabi ko sa inyo na meron ng unang ipinadala ng mga sundalo rito si Sir Ramirez, pero hindi na nakabalik ang mga sundalong yon. Malamang ay inubos din sila ng mga aswang. Tol, alam kaya ni Sir Ramirez na mga aswang ang makakaharap natin dito? Sa palagay ko hindi niya alam. Kung alam niya sana, malamang ay sasabihin niya yun sa atin para makapaghanda tayo. Tol, mas mabuti pang umalis na tayo dito. Ayoko pang mamatay. Wala tayong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit nga armado pa tayo ng matataas na kalibre ng baril hindi pa rin natin silang nagawang talunin. Dahil hindi barilan sa datang kailangan nyo para talunin ang mga aswang. Kailangan nyo ng anting-anting at lakas ng loob para matalo sila. Meron po ba kayong anting-anting na pwede naming gamitin para labanan ng mga aswang? Ang totoo po niyan, isa po akong antingero. Kaya hindi na po bago sa akin ang paggamit ng anting-anting. Meron! Pero hindi ko yung basta ibibigay sa taong hindi ko pa nakikita ang kakayahan sa pakikipaglaban. Isa pa, sa kalagayan yung dalawa, ay hindi nyo pa kayang makipaglaban. Oo nga pala, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako si Gimo. Pero pwede nyo akong tawagin Tatang Gimo.
Kayo, ano bang pangalan nyo? Ako po si Bagwis at ito naman po si Samuel. Kinagagala ko kayong makilala. O siya, sige. Maiwan ko muna kayo dito dahil magluluto na ako ng pananghalian. Mag-usap kayo kung ano ang susunod nyong gagawin. Sige po. Maraming salamat po ulit sa pagkakaligtas niyo sa amin ng kaibigan ko. Utang po namin sa inyo ang aming buhay, Tatang Gimo. Tumango lamang si Tatang Gimo at sa kanya kami iniwanan ni Samuel para makapag-usap. Tol, hindi pa ba tayo aalis sa lugar na to? Kapag nanatili pa tayo rito, ay mamamatay tayo dito kagaya ng mga kasama natin. Alam kong natatakot ka, Samuel. Pero meron tayong sinumpaang tungkulin. Kahit aswang ng mga kalaban natin ay hindi pa rin ako aalis dito. Aalis lang ako dito kapag nasiguro kong wala nang nabubuhay na aswang sa gubat na to. Pagpapakamatay ang naiisip mong gawin pambihira ka naman Wala akong pakialam, Samuel. Kilala mo ko. Hindi ako aalis sa isang lugar hanggat hindi ko natatapos ang aking misyon. Pero kung gusto mo na talagang umalis, di na kita pipigilan. Kapag nakabawi ka na ng lakas mo, ay ako mismo maghahatid sa'yo dun sa truck natin para makauwi ka na. Ikaw na ang balang magsabi kay Sir Ramirez sa nangyari dito para makapagpadala sila ng backup. Hindi ba sabi ni Tatang ay hindi mga sundalo makakatalo sa mga aswang kundi mga manunugis? Kahit magpadala pa si Sir Ramirez ng backup dito, ay hindi pa rin matatalo ang mga aswang. Baka mamatay lang din ang mga backup na ipapadala rito. May punto yung sinabi mo, Tol. Siguro nga, ay wala na akong magagawa rito kundi ang manatili sa lugar na to at mag-isip ng paraan kung paano ko mapapatay ang mga aswang. Ikaw naman, magpalakas ka para makaalis ka na rito. Sandali lang, Tol. Kung di ka aalis dito, hindi na rin ako aalis. Oh, akala ko ba gusto mo nang umalis dahil ayaw mong mamatay dito? Tol, huwag ka mag-alala. Dahil hindi ako galit sa desisyon mo na yan, naiintindihan kita. Parang ansama ko naman kung iiwan kita rito. Sasamahan kita rito, Tol. Partner tayo, di ba? Sigurado ka ba sa desisyon mo na yan? Hindi na magbabago ang isip mo? Oo, Tol, sigurado na ako. Naisip ko kasi na kaduwagan kung ako lang ang aalis. Tama ka. Kailangan natin manatili rito para ubusin ang mga aswang. Dapat nating ipaghiganti mga kasama nating ibinuwis ang kanilang buhay para sa misyong to. Yan naman ang gusto ko sa'yo Basta, kapag naubos na natin ang mga aswang dito, ay aalis tayo at mag-iinom kaagad tayo, wanto sawa. Yung tipo bang hindi tayo titigil sa pag-inom ng alak hanggang sa mawalan tayo ng malay? Ayos, gusto ko yan. Tapos, sisig ang pulutan natin tapos inihaw na tilapia. Gagawin natin yan, Tol. Hindi natin pwedeng hayaan na magpatuloy ang kasamaan ng mga aswang na yun. Kung hindi natin sila uubusin, ay patuloy lang na madadagdagan ng kanilang mga biktima. Pero paano natin gagawin yon kung hindi umubra ang mga baril natin sa kanila? Hindi mo ba napansin? Hindi lang albularyo si Tatang Gimo, kundi isa rin siyang antingero. Yung mga nakasabit sa loob ng bahay niya, sigurado ako na anting-anting ang mga yon na proteksyon laban sa mga aswang. Kaya nga kahit nakatira siya rito sa gubat at may mga aswang dito ay buhay pa rin siya hanggang ngayon. Di ba? Dahil yun sa mga anting-anting niya. Saka nabanggit niya kanina na meron siyang anting-anting na ginagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kailangan kong ipakita sa kanya na maaari niyang ipagkatiwala ang bagay na yun sa akin o kaya sa'yo. Pero sa ngayon, Tol, kailangan muna natin pagalingin ang ating mga sugat. Kailangan makabawi tayo ng lakas bago tayo kumilos para ubusin ang mga aswang na yun. Nang sandaling yon, ay hindi talaga ako sigurado kung kaya ko bang makipaglaban sa mga aswang. Bagamat hindi na bago sa akin ang mga aswang, ay hindi naman ako nagkaroon ng pagkakataon dati para makipaglaban sa mga ganong uri ng nilalang. Pero naniniwala ako na nasa panig namin ang Panginoong Diyos at hindi niya kami pababayaan. Ang pananampalataya ko at ang kagustuhan kong ibalik ang kapayapaan sa Santa Barbara ang tanging kinakapitan ko ng panahon na yon. Hindi nagtagal ay tinawag na kami ni Tatang Gimo para kumain ng pananghalian.
Bumalik kami sa loob ng kubo at doon ay tumambad sa amin ang nilagang kamote at saging sa lamesa. Ayon kay Tatang Gimo, ay pagtiisan muna namin kung ano ang nakahain dahil yun lamang ang meron sa gubat na yon. Sinabi ko na wala yung problema dahil hindi kami maselan ni Samuel sa pagkain. Tatang, salamat po ulit dahil tinulungan niyo po kami ni Samuel ha. Pero sigurado po ba kayo na kami lang talaga ang nakaligtas sa mga kasama namin? Palad, ay kayong dalawa lamang talaga ang nakaligtas sa pag-atake sa inyo ng mga aswang. Lahat ng kasama nyo ay patay na. Isipin nyo na lang na merong dahilan ng Diyos kung bakit buhay pa kayo hanggang ngayon. Naniniwala po ako na ang dahilan na yon ay kami ang uubos sa mga aswang na narito sa gubat na to. Maaaring tama ka. Kaya magpalakas kayo kung gusto nyong mangyari ang bagay na yan. Matanong ko lang po, Tatang. Gaano na po kayo katagal na naninirahan sa gubat na to? Sa totoo lang, ay hindi ko na alam kung gaano katagal. Basta, simula nang ipagtabuyan ako ng mga tao sa Santa Barbara, ay dito na ako nanirahan. Bakit po kayo ipinagtabuyan ng mga tao? Dahil mga mangmang sila. Inakala nila na ako ang pinuno ng mga aswang dito sa gubat. Naisip nila yon dahil sa aking panlabas na itsura. Isang kahangalan ang pagpapalayas nila sa akin sa Santa Barbara. Dahil wala silang kaalam-alam na ako ang pag-asa nila para makalaya sila sa takot sa mga aswang. Pero matagal ng panahon yun. Ngayon ay mas lalo na akong tumanda at humina na ang aking katawan. Pero ang sabi niyo sa amin, nung unang beses tayong nagkita, ay malakas pa kayo at kaya niyo kaming ubusin gamit lamang ang inyong itak. Sinabi ko lamang yon para sindakin kayo. Isa pa, masyado niyo akong minaliit noon, kaya naisipan ko na iangat ang aking sarili. Pasensya na po pala kayo sa mga nasabi namin nun sa inyo. Ako rin po, Tatang. Humihingi po ako ng sorry sa inyo. Kasi iniisip ko po na wala ka sa katinoan eh. Salamat po kasi kahit hindi naging maganda ang una nating pagtatagpo, ay pinili niyo pa rin po na tulungan kami ng kaibigan ko. Alam niyo, hindi ako ang klase ng tao na nagtatanim ng sama ng loob sa aking kapwa. Kaya nga kahit ipinagtabuyan ako noon ng mga tao sa Santa Barbara, ay patuloy pa rin akong gumagawa ng paraan para tulungan ang lugar na ito na makalaya mula sa mga aswang. Ano po bang paraan ang ginagawa nyo para po matalo ang mga aswang? Kung di po ako nagkakamali, isa po kayong antingero, tama ba? Tama ka. Kaya marami kayong makikitang mga anting-anting na nakasabit dito sa aking kubo. Ang mga yan ay proteksyon ko laban sa mga aswang para hindi nila ako mapasok dito. Kung hindi dahil sa mga anting-anting na yan, ay matagal na akong nagawang patayin ng mga aswang. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Dahil habang nandito kayo sa loob ng aking pamamahay, ay ligtas kayo. Walang kahit sinong aswang ang pwedeng pumasok dito. Tama nga po ang sinabi ko kanina kay Samuel. Antingero po talaga kayo. Pero hindi niyo po sinagot yung tanong ko. Ano pong paraan ang ginagawa niyo para matalo ang mga aswang dito sa gubat? Dahil hindi ko na kayang makipaglaban sa mga aswang, kasi nga mahina na ang katawan ko, ay naghihintay na lamang ako ng taong darating dito na siyang gagamiting instrumento ng Panginoong Diyos para ubusin ang tuluyan ng mga aswang. Gabi-gabi ko talagang ipinagdadasal na sana ay mangyari na yon. Naniniwala ako na hindi hahayaan ng Panginoong Diyos na habang buhay na manatili ang mga aswang dito sa Santa Barbara. Kaya alam ko na sa tamang panahon ay darating ang tamang tao. Hindi po kaya kami na ni Samuel ang taong hinihintay nyo? Maaaring oo at maaari din namang hindi. Tignan natin kung kayo nga talaga ang tatapos sa mga aswang. Huwag po kayo mag-alala, Tatang. Gagawin po namin ni Samuel ang lahat para matulungan ang Santa Barbara. Pero matanong ko lang po, matagal na po bang may mga aswang dito?
Matagal na. Hindi ko na rin alam kung gaano katagal na naninirahan sa gubat na to ang mga walang hiyang aswang na yon. Noon ay sa Santa Barbara sila umaatake. Pero nang unti-unting umalis ang mga tao ron, ay napansin ko na may mga sundalong ipinapadala rito. At kagaya nyo ay iniisip nila na merong mga rebelde rito. Isa pa nga yan sa ipinagtataka ko eh. Bakit maling impormasyon ang nakarating kay Sir Ramirez? Baka kasi hindi siya naniniwala sa mga aswang. Baka may nakapagsabi sa kanya na may mga aswang dito pero iniisip niya na mga rebelde lang yun. Bigla kaming natahimik at nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Alam ko na mas matinding laban ang kakaharapin namin dahil hindi pala rebelde ang nasa gubat na yon, kundi mga aswang. Ngunit gaya ng sinabi ko kay Samuel, ay hindi ako aalis ng Santa Barbara nang hindi ako nakakasiguro na wala ng aswang ang nabubuhay doon. Sa mga lumipas na araw, ay sinikap namin ni Samuel na ibalik ng mas mabilis ang aming lakas. Napakalaking tulong ni Tatang Gimo dahil siya ang naglilinis at naglalagay ng gamot sa mga sugat namin at siya rin ang naglilinis noon. Isang gabi, habang nilalagyan ni Tatang Gimo ng gamot ang sugat ko sa leeg, ay kinausap niya ako. Alam mo, Bagwis, napakaswerte mo dahil buhay ka pa ngayon. Mapalad ka dahil hindi malalim ang sugat sa leg mo. Kung may tinamaan ditong ugat, ay talagang katapusan mo na. Yan po talaga ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoong Diyos. Pakiramdam ko nga po, ay naghimala siya sa amin ni Samuel. Pero nalulungkot po ako sa mga kasama naming hindi nakaligtas. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa pamilya nila na wala na ang mga kasama namin. Wala silang magagawa kundi tanggapin ang masakit na katotohanan. Dahil ang kamatayan ay parte ng buhay nating mga tao. Naniniwala ako na kapag oras mo na ay oras mo na at wala ka nang magagawa para pigilan ang bagay na yon. Kaya huwag niyong sasayangin ni Samuel ang pangalawang buhay na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. Gamitin niyo yan sa mabuti at mas makaulog ang bagay. Dahil hindi lahat ay nabibigyan ng ganyang klase ng pagkakataon. Kagaya ko, hindi ko alam kung ilang beses ako muntik ng mapatay ng mga aswang. Pero hanggang ngayon ay humihinga pa rin ako. Alam ko na nandito pa ako sa mundo dahil kailangan ko pang gabayan ang taong tatapos sa kasamaan ng mga aswang. Dito sa Santa Barbara. Baka po kasi kaya kami nabuhay ni Samuel ay kami na po ang taong hinihintay nyo. Sa ngayon ay hindi ko pa masasabi. Dahil hindi ko pa nakikita ang kakayahan yung dalawa. Kaya nga sikapin yung dalawa na magpalakas na. Para malaman natin kung kayo nga ba talaga ang matagal ko nang hinihintay. Tapos ko nang lagyan ng gamot ang sugat mo. Ang mabuti pa matulog ka na. Maraming salamat po, Tatang. Salamat po dahil kahit hindi mo kami kilala, ay tinutulungan niyo pa rin po kami ni Samuel. Matipid na ngiti lang ang isinagot ni Tatang Gimo sa akin bago siya tumayo para patayin ang sindi ng gasera. Nang kumalat na ang dilim sa loob ng kubo, ay humiga na ako sa tabi ni Samuel at agad akong natulog. Nang dahil sa pag-aalaga ni Tatang Gimo sa amin ni Samuel, ay naging mabilis ang paggaling ng aming mga sugat. Unti-unti ay nakabawi na kami sa aming lakas. Kaya isang umaga ay naisipan ko na ayain si Samuel na puntahan ang lugar kung saan kami sinalakay ng mga aswang. Inihanda ko kagad ang sarili ko sa makikita ko ron. Pero kahit anong paghahanda ang ginawa ko, ay hindi ko pa rin napigilan ang pagkadurog ng aking puso nang makita ko ang naaagnas na katawan ng mga kasama naming pinaslang ng mga aswang. Bilang pagbibigay pugay sa mga kasamaan naming nasawi, ay nag-alay kami ni Samuel ng isang mataimtim na panalangin para sa kanila. Matapos ang pagdadasal, ay mariin kong naikuyom ang aking kamao. Hindi ako papayag na mauuwi lang sa walang pagkamatay nyo. Sisiguraduhin ko
na mananagot ang lahat ng mga aswang na gumawa sa inyo nito. Ibibigay ko sa inyo ang katarungan na nararapat sa inyong lahat. Nangangako ako. Natutuparin ko yan. Alam mo, Tol, hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala na wala na ang lahat ng mga kasama natin. Gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat ng to, Tol. Yung magigising na lang tayo, tapos malalaman natin buhay pa pala ang tropa natin. Ganyan din ang gusto kong isipin, Tol. Pero kailangan nating harapin ang katotohanan. Dapat natin tanggapin na wala na ang mga tropa natin. At may dahilan kung bakit tayo buhay pa ngayon. Ibigay natin sa kanila ang hustisya. Pero paano natin lalabanan yung mga aswang? Oo, medyo nakabawi na tayo ng lakas. Pero dadalawa lamang tayo at napakarami na mga aswang dito. Wala yan sa dami para manalo tayo sa laban sa mga aswang. Kailangan lang natin ay ang lakas ng loob at sapat na kakayahan. Matutulungan din tayo ni Tatang Gimo. Dapat ay isa sa atin ang pagbigyan niya nung sinasabi niyang anting-anting na ginagamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ipakita natin na karapat dapat tayo sa bagay na yon. At isa sa atin, ang taong matagal na niyang hinihintay, natatapos sa kasamaan ng mga aswang. Maya-maya pa, nagdesisyon kami ni Samuel na kumuha ng tig-isang baril mula sa mga kasama naming namatay. Kinuha rin namin ang mga bala na mapapakinabangan namin at saka kami bumalik sa kubo ni Tatang Gimo. Pagpasok namin sa kubo ay naabutan namin si Tatang Gimo na naghahain na ng nilagang balingoy sa pagkainan. Oh, nariyan na pala kayo. Taman-tama ang dating nyo at kakain na tayo. Sige na. Umupo na kayo at pagsaluhan na natin itong nilagang balingoy. Naku, masarap po yan Lalo na kung may sausawan po na nyug na may pulang asukal. Ang problema nga lang ay wala tayong nyog at asukal. Pero ayos lang po yan. Masarap pa rin naman po yan Ganyan po ang madalas naming merienda nung buhay pa po ang lolo ko. Saan pala kayo galing na dalawa? At parang kanina pa kayo wala. Doon po sa lugar kung saan po pinatay ng mga aswang ang mga kasamahan namin. Nakakalungkot po na sa dami nila ay hindi namin sila kayang bigyan ng maayos na libing. Kaya ipinagdasal na lamang po namin sila. Saka kumuha rin po kami ng baril at mga bala dahil baka kailanganin po natin yon. Kung ganun, ay talagang desidido pala kayong tugisin ang mga aswang dito. Opo, Tatang. Hindi po kami papayag na namatay lang ng ganun-ganun ang mga kasama namin. Bibigyan po namin ng hustisya ang pagkamatay nila. Maganda nga rin nyo at naiintindihan ko kung bakit gusto nyong gawin yan. Pero ipapaalala ko lang na hindi birong kalaban ng mga aswang. Hindi sila kagaya ng mga rebelde na nakalaban nyo noon. Nakita nyo naman siguro kung paano sila gumalaw nung inatake nila kayo. Kaya nga po hihingin po namin ni Samuel ang tulong nyo pagdating po sa bagay na yan, Tatang. Naisip ko po kasi na may kaalaman po kayo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya makikiusap po kami sa inyo. Naturuan niyo po kami makipaglaban sa mga halimaw na yon. Wala namang problema kung gusto niyo matutong makipaglaban sa mga aswang. Tutulungan ko kayo pagdating sa bagay na yan. Pero kapag nagsimula na tayong magsanay, ay wala na yung atrasan. Ayokong sasanayin ko kayo tapos sa uli ay aatras din kayo kapag oras na ng totoong labanan. Huwag po kayo mag-alala. Dahil hindi namin sasayangin ang oras nyo, Tatang. Hindi po kami aalis ng Santa Barbara hanggat hindi po namin nauubos ang mga pesting aswang dito. Kung ganon, kailan nyo gustong simulan natin ang pagsasanay? Kung ayos lang po sa inyo, kahit ngayong araw din po sana. Tumango si Tatang Gimo at alam ko na indikasyon yon na pumayag na siya sa sinabi ko. Nagkatinginan kami ni Samuel at napansin ko ang takot sa mga mata niya. Naintindihan ko kung bakit siya natatakot dahil maaari kaming mapahamak sa aming gagawin. Pero patuloy akong naniniwala na gagabayan kami ng Panginoong Diyos at hindi niya hahayaan
na manalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Gaya ng aming napag-usapan, ay sinanay na nga kami ni Tatang Gimo sa pakikipaglaban sa mga aswang ng araw na yon. Binigyan niya kami ni Samuel ng tig-isang itak. Itinuro niya sa amin kung paano lumaban gamit ang itak. Aniya, mas maganda kung itak ang aming gagamitin dahil nauubos ang bala ng baril. Kung itak nga naman, hanggat hawak namin yon, ay magagawa naming lumaban ng sabayan. Labis akong humanga sa husay ni Tatang Gimo na magturo. Detalyado siyang magsalita at kahit matanda na siya, ay masasabi ko na maliksi pa rin siyang gumalaw. Hapon na nang huminto kami sa pagsasanay at doon na kami nagkaroon ng pagkakataon ni Samuel na magpahinga. Magkatabi kaming umupo sa katawan ng puno sa likod ng kubo habang hawak pa rin ang aming mga itak. Ang bangis pala talaga ni Tatang Gimo, no? Kahit matanda na siya, ay talagang malakas pa rin siya. Saka ang husay niyang magturo. Ang dami kong natutunan kagad sa kanya. Yan nga din na napansin ko sa kanya kanina eh. Nung kabataan niya siguro, ay napakaraming aswang nang napatay niya. Pero tol, naisip ko lang na kung meron mang pagbibigyan si Tatang Gimo nung sinasabi niyang anting-anting, ay mas mabuting ikaw ang bigyan niya nun. Ha? Bakit naman ako? Kaya nga tayo nagsasanay na dalawa, di ba? Si Tatang Gimo ang makapagsasabi kung kanino niya dapat ibigay yung anting-anting na yun. Pero sa ating dalawa, tol, sigurado ko na ikaw talaga ang mas karapat dapat na magmay-ari nun. Mas matapang ka kumpara sa akin at mas malakas pa. Sa totoo lang kasi, nakakayamang aminin. Pero natatakot talaga ako sa gagawin nating ito eh. Ano ka ba, Samuel? Walang nakakahiya kung natatakot ka. Bakit? Sa tingin mo ba? Hindi rin ako natatakot. Tol, natatakot din ako. Pero kailangan nating gawin to. Hindi lang para sa mga kasama nating namatay, pero para na rin wala nang mabiktima pa ang mga aswang na yun. At higit sa lahat, para sa buhay natin. Basta, sigurado ako na sa'yo ibibigay ni Tatang Gimo yung anting-anting. At kapag nangyari yon, ay magiging masaya talaga ako para sa'yo, tol. Kung mangyayari man yung sinasabi mo, ay ipapakita ko kay Tatang Gimo na hindi siya magkakamali sa pagpili sa akin. At isa pa, tol, wag mong minamaliit ang sarili mo. Matapang ka at malakas rin. Hindi mo makukuha ang ranggo mo ngayon nang wala lang. Napakalaki ng mga naging tulong mo sa mga nakaraang misyon natin at naniniwala ko na malaki rin ang tulong na maibibigay mo para magtagumpay tayo sa misyon natin dito sa Santa Barbara. Nakangiting tinapik ni Samuel ang balikat ko. Ramdam ko na gusto nang matapos ni Samuel ang lahat. Kaya naisip ko na kailangan ko nang gumawa ng paraan para mapatunayan ko kay Tatang Gimo na karapat dapat niyang ipagkatiwala ang anting-anting na magagamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Tatang Gimo at Samuel, ay tahimik akong tumayo. Kinuha ko ang isang itak at saka ko lumabas ng kubo. Naisip ko na kailangan kong makapatay ng kahit isang aswang para makita ni Tatang Gimo na handa na akong makipaglaban. Hindi pa man ako nakakalayo ay narinig ko ang pagtawag ni Samuel sa akin. Huminto ako at hinintay ko siyang makalapit sa akin. Saan ka pupunta, tol? Delikado lumabas ng ganitong oras dahil sa mga aswang. Oras na para ipakita ko kay Tatang Gimo na kaya ko na makipaglaban sa mga aswang. Maghahanap ako ng isang aswang na papatayin ko ngayong gabi. Kaya mo na bang makipaglaban sa mga yon? Hindi ko malalaman kung di ko susubukan. Kung ganun, sasamahan kita, tol. Wag na. Kaya ko na to. Ako na lang. Pero tol, baka mamaya ano mangyari sa'yo eh. Magtiwala ka sa akin, Samuel. Babalik ako ng buhay. Kailangan ko lang talagang gawin to para makaalis na tayo sa lugar na to at makabalik na tayo sa normal na buhay natin. Sigurado ka bang kaya mo na yung mag-isa? Oo naman. Saka gagamitin ko yung mga natutunan natin kay Tatang Gimo kanina. Sige,
Pero ihintayin kita sa labas ng kubo ni tatanggi mo, ha? Kapag ikaw natagalan ka sa pagbalik, hahanapin na kita. Hindi yan mangyayari, tol. Dahil makakabalik kagad ako. Sige na, kailangan ko nang umalis. Matapos yun, ay nagmamadali na akong umalis. Mag-isa akong naglakad at umasa ako na may aswang akong makikita. Kahit papano ay nakatulong ang liwanag mula sa bilog na buwan para makita ko ang aking dinadaanan. Hanggang sa may narinig akong tunog na para bang ngumunguya ng mabilis. Nagtago ako sa likod ng isang puno at mula roon ay may nakita akong isang aswang na kinakain ang lamang loob ng isang baboy ramo. Naisip ko na hindi ko kailangang palampasin ang pagkakataong yun para pumatay ng aswang. Marahan akong naglakad palapit sa aswang na yun. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Pero nang malapit na ako sa aswang, ay isang tuyong sanga ang hindi ko sinasadyang natapakan, kaya lumikha yun ng ingay. Agad na lumingon sa akin ang aswang at isang malakas na pag-angil ang pinakawalan niya bago siya sumugod sa akin. Hindi ako natinag sa aking kinatatayuan. Hinintay kong makalapit sa akin ng aswang habang nakaumang ang matutulis niyang mga kuko. Ay itinarak ko ang aking itak sa gitna ng kanyang palad. Agad ko yung hinugot at sunod kong pinuntirya ang kanyang leeg. Gamit ang itak ay nilaslas ko ang leeg niya at bumulwak mula roon ang masaganang itim na dugo. Napaluhod ang aswang hanggang sa bumagsak siya at tuluyan ng binawian ng buhay. Diablong buang ka. Ang dali mo pa ng patayin. Hindi man lang ako pinagpawisan sa'yo. Nag-isip ako ng paraan para makakuha ko ng ebidensya na ipapakita ko kay tatanggi mo na nagawa kong pumatay ng aswang. Hanggang isang ideya ang pumasok sa isip ko. Yumuko ako at gamit ang matalim na itak ay pinugot ko ang ulo ng aswang at dinala ko yon pabalik sa kubo. Nang malapit na ako sa kubo, ay agad kong nakita si Samuel na naghihintay sa akin sa labas. Itinago ko sa likod ko ang ulo ng aswang at nakangiti akong lumapit sa kanya. May pag-aalala niya akong sinalubong. Tol, ano nangyari? Bakit may dugo yung itak mo? May nakalaban ka bang aswang? Hindi ka ba nasaktan, tol? May sugat ka ba? Hindi muna ako nagsalita at doon ko na ipinakita sa kanya ang pugot na ulo ng aswang. Napasigaw pa nga sa gulat si Samuel at bahagya siyang napaatras. Uy! Putya! Ano yan? Bakit may dala kang pugot na ulo? Tignan mo nga mabuti. Hindi lang to basta pugot na ulo, tol. Ulo to ng aswang na nakita ko kanina. Oo nga no. Ulo nga ng aswang yan ah. Pero paano mo yan nagawang patayin, tol? Ginamit ko lang yung mga itinuro sa atin ni tatanggi mo. Saka sa palagay ko, ay hindi sila malakas kung di sila magkakasama. Nakita mo naman, nakapatay kagad ako ng isang aswang sa napakaikling oras. Napakagaling mo talaga, tol. Kaya idol kita eh. Ano ba yan? Bakit ang ingay-ingay niyo dyan? Anong oras na? Dapat ay natutulog na kayo. Nagulat kami ni Samuel sa pagsigaw na yon ni tatanggi mo. Lumabas siya sa kubo at lumapit siya sa amin. Napansin ko ang gulat sa mukha niya nang makita niya ang ulo ng aswang na hawak ko. Tignan mo, tatang! Nakapatay ng aswang si Bagwis. Mag-isa lang po niyang nilabanan yung aswang. Totoo ba mga sinabi ni Samuel Bagwis? Mag-isa mo lang nilabanan ng aswang na yan. Opo, tatang, totoo po yun. Lumabas po ako kanina para maghanap ng aswang na mapapatay. At sinuwerte po ako na may nakita kagad akong isa. At ito na nga, pinugutan ko po ng ulo. Umamin ka nga sa akin. Ginawa mo ba yan para ipakita sa akin na dapat kong ipagkatiwala sa iyo ang anting-anting na sinabi ko noon na maaaring gamitin sa pakikipaglaban sa aswang? Sabihin mo nga. Tatang, ayoko po magsinungaling sa inyo. Pero tama po ang sinabi nyo. Naniniwala po kasi ako na malaki ang maitutulong ng anting-anting na yon sa pagkaubos ng mga aswang dito sa Santa Barbara.
Tatang, nakita niyo naman po na kaya na makipaglaban ni Bagwis sa aswang. Kaya kung ako po sa inyo, ibigay niyo na po sa kanya yung anting-anting. Bukas ng umaga na natin pag-usapan ang bagay na yan. Halina kayo. Pumasok na tayo sa loob at bumalik na tayo sa pagtulog. Tumalikod na si Tatang Gimo at nauna siyang pumasok sa kubo. Nababahalang tumingin ako kay Samuel. Sa tingin mo ba, hindi nagustuhan ni Tatang Gimo ang ginawa ko? Hindi kaya nagalit siya sa akin dahil kumilos ako nang hindi nagpapaalam sa kanya? Ewan ko. Ang hirap kasing basahin ni Tatang Gimo eh. Hindi ko alam kung natuwa ba siya o hindi sa ginawa mo. Kinakabahan tuloy ako eh. Baka hindi ibigay sa akin ni Tatang Gimo yung anting-anting. Baka iniisip niya na matigas ang ulo ko o kaya ay pasaway ako. Akala ko ba sa atin dalawa ay ako ang paranoid? Bakit mukhang ikaw ang paranoid ngayon? Alam mo, kesa mag-isip ka ng kung ano-ano dyan, matulog na lang tayo. Wala rin kasing iba makakasagot ng mga tanong natin ngayon kundi si Tatang Gimo lamang. Ipagdasal mo na lang na sana bukas ay maging pabor sa'yo ang mga sasabihin ni Tatang Gimo. Tara na, matulog na tayo. Saka itapo mo na yung ulo ng aswang na yan. Baka naman itabi mo pa yan sa pagtulog mo. Itinapon ko sa malayo ang ulo ng aswang at saka kami pumasok ni Samuel sa kubo. Nang humiga na kami, ay hindi agad ako nakatulog nang dahil sa kaba kung ibibigay pa ba ni Tatang Gimo ang anting-anting na kailangan ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pagsapit ng umaga, nang nagising ako ay nakita ko si Tatang Gimo na naghahain ng aming almusal. Tulog pa si Samuel sa tabi ko kaya ginising ko na siya. Tumayo kami at umupo na para makakain ng almusal. Nang nagsimula na kaming kumain, ay napansin kong tahimik si Tatang Gimo. Hindi ko alam kung galit ba siya o naghihintay siya na ako ang unang kumausap sa kanya. Tatang Gimo, gusto ko po sanang humingi ng paumanin kung umalis ako kagabi para pumatay ng aswang nang hindi po nagpapaalam sa inyo. Alam ko po na maling-mali po ang ginawa ko at dapat po ay sinabi ko muna sa inyo ang bawat gagawin ko. Lalo na't may kinalaman yun sa mga aswang. Kung sakali mang yun ang maging dahilan para hindi niyo po ibigay sa akin ng anting-anting, tatanggapin ko po kung ano man po magiging desisyon niyo. Sa totoo lang, hindi ako natuwa sa ginawa mo kagabi. Napakadelikado na mag-isa kang umalis para maghanap ng aswang na papatayin mo. Pasensya na po talaga, Tatang. Hindi na po mauulit. Pero sa ginawa mo kagabi, ay ipinakita mo kung gaano mo kagustong labanan ng mga aswang para matapos na ang pag-aasik nila ng kasamaan at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga kasama ninyo. Kaya naman naisipan kong ipagkatiwala na sa iyo ang anting-anting na kakailanganin mo para matalo ang mga aswang. Tumayo si Tatang Gimo at kinuha niya ang isang maliit na kahon. Mula sa kahon ay kinuha niya ang isang kwintas na may palawit na medalyon. Hanggang sa lumapit siya sa akin at isinuot niya sa liig ko ang medalyon. Tanggapin mo ito. Yan ang medalyon na magbibigay sa iyo ng kakaibang kakayahan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Habang suot mo yan, ay hindi tatalab ang mga kagat at kalmot ng mga aswang sa iyo. Magiging kasing tigas ng bakal ang balat mo. Diyos ko, maraming salamat po, Tatang. Salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. Nung unang beses pa lang kitang nakita, ay alam ko nang ikaw ang taong matagal ko nang hinihintay. Hindi ko lang talaga agad ibinigay yan sa iyo para kahit papano ay masubukan ko ang kakayahan mo. Pero sa ginawa mong pagpatay sa aswang kagabi, ay sigurado ako na naalerto mo na ang mga kasamahan niya. Ano pong ibig niyo sabihin? Sigurado ako na susugod sila rito mamayang gabi. Kaya kailangan nating maging alerto at maging handa sa maaaring mangyari. Medyo kinabahan ako sa sinabi ni Tatang Gimo. Pero mas lamang ang kasiyahan sa aking puso dahil sa wakas
ay nasa akin na ang anting-anting at alam ko na malaki ang maitutulong nun sa amin para ubusin ang lahat ng aswang sa Santa Barbara. Kinagabihan ay tahimik kaming nagbantay sa labas ng kubo. May hawak akong itak at ganun din si Tatang Gimo, habang si Samuel naman ay baril ang hawak. Makalipas ang ilang sandali ay naramdaman ko ang bahagyang pag-iinit ng medalyon na para bang binibigyan ako nito ng isang babala. Tatang, sandali. Bakit po parang umiinit tong medalyon? Meron po ba tong ibig sabihin? Ang ibig sabihin niyan ay nasa paligid na natin ng mga aswang. Kaya humanda na kayo. Dahil nandito na sila. Agad kong inihanda ang aking sarili. Kahit may suot akong anting-anting na magiging proteksyon ko mula sa mga aswang, ay hindi pa rin ako naging kampante. Hindi nagtagal ay isa-isa nang lumitaw sa kadiliman ang mga pares ng mga mata na nagliliwanag sa dilim na animo ay mga bolang apoy. Hindi na hinintay ni Samuel na umatake ang mga aswang at sunod-sunod niyang pinaputukan ang mga aswang. Doon na lumabas ang mga aswang sa kanilang pinagtataguan at sumugod sila sa aming tatlo. Sinalubong namin ni Tatang Gimo ang mga aswang at buong tapang namin silang nilabanan gamit ang itak. Naramdaman ko ang kakaibang bilis ng aking paggalaw. Halos kasing bilis ko na ang mga aswang. Habang patuloy si Samuel sa pagratrat ng baril sa mga aswang, ay walang tigil din ang pag-atake namin ni Tatang Gimo. Isang aswang ang kinagat ako sa leeg, pero hindi bumaon ang mga ngipin niya sa balat ko. Pinukpok ko sa mukha niya ang puluhan ng itak at pagharap ko sa kanya ay sinaksak ko siya ng madiin sa tapat mismo ng kanyang puso. Napatingin ako kay Samuel at nakita ko ang isang aswang sa likuran niya. Samuel! Yuko! Yumuko si Samuel at ibinato ko sa aswang ang itak. Sakto na bumaon yun sa leeg ng aswang. Hinugot ni Samuel ang itak mula sa aswang at ibinato niya yun pabalik sa akin. Muli kong hinarap ang mga aswang. Walang ibang nasa isip ko ng mga sandaling yon, kundi ang maubos na ang lahat ng aming mga kalabang aswang. Ilang beses akong nakatanggap ng kagat at kalmot mula sa mga aswang, pero kahit galos man lang ay hindi talaga ako nagkaroon. Habang tumatagal ang laban ay parami ng parami ang mga aswang na bumabagsak at namamatay. Medyo inalalayan ko rin si Tatang Gimo nang napansin ko na may mga sugat na siya, pero patuloy pa rin siya sa pakikipaglaban. Hanggang sa tuluyan na naming napatay ang lahat ng aswang. Nagkalat sa paligid ang katawan ng mga aswang na naliligo sa sarili nilang dugo. Wala na ba, Tol? Tapos na ba? Naubos na ba nating lahat ng mga aswang? Oo, Samuel. At karamihan sa kanila ay si Bagwis ang nakapatay. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa iyo, Bagwis. Ikaw nga talaga ang taong matagal ko nang hinihintay na makapagpapalaya sa Santa Barbara mula sa mga aswang. Ikaw ang bayani ng Santa Barbara. Maraming salamat po, Tatang. Napakalaki rin po ng tulong nyo at ni Samuel para magtagumpay ako sa laban na to. Ngayon ay kampante na po ako na wala nang magiging biktima pa ang mga aswang dito sa Santa Barbara, at naibigay na rin po natin ng hustisya para sa mga kasamahan naming pinatay ng mga hayop na aswang. Pagkatapos nun ay pinagtulungan naming tatlo na itapon sa malayo ang katawan ng mga aswang. Itinambak namin sila sa iisang lugar at doon ay sinunog namin silang lahat. Nang sumunod na araw ay maghapon kaming nagpahinga. Pagsapit ng gabi ay doon na namin naisipan ni Samuel na maglakbay patungo kung nasaan ang aming truck.
Nang nagpaalam kami kay Tatang Gimo, ay napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Tatang, kung gusto niyo po, ay sumama na po kayo sa amin. Kami na po ang bahala sa inyo. Para meron po kayong kasama. Hindi na. Mahal ko ang lugar na to. At sigurado ako na sa sandaling malaman ng mga taong nakatira rito na wala na ang mga aswang, ay babalik na sila rito. Basta, ingatan mo ang medalyon na yan dahil hindi mo alam kung kailan mo ulit yan maaaring magamit, Bagwis. Huwag po kayong mag-alala, Tatang Gimo. Dahil gagawin ko po yan at gagamitin ko lang po ito sa kabutihan at kung kinakailangan. Aasahan ko yan, Bagwis. Ang mabuti pa ay umalis na kayo para bukas ng umaga ay makarating na kayo sa inyong pupuntahan. Mag-iingat kayong dalawa at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Tatang, babalikan po namin kayo dito. Maraming salamat po talaga sa lahat. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay namin ni Samuel kay Tatang Gimo bago kami naglakad palayo sa kubo niya. Bilang souvenir ay dinala ko ang itak na ginamit ko sa pakikipaglaban at pagpatay sa mga aswang. Maya-maya pa ay malapit na kami sa bukana ng gubat at mula roon ay tanaw na namin ang kabahayan sa Santa Barbara. Salamat naman at makakabalik na tayo sa apartment natin. Miss na miss ko na ang higaan ko. Pero alam mo, Samuel, gusto ko sana talagang isama si Tatang Gimo kasi naaawa ako sa kanya. Mag-isa lang siya rito. Kapag bumalik na ang mga tao rito, ay hindi na siya magiging mag-isa. Saka, pwede naman natin siyang dalawin dito kapag mayroong pagkakataon, di ba? Tama ka. Tara. Tuluyan na kaming nakarating sa mismong baryo ng Santa Barbara. Habang pinagmamasdan ko ang mga bahay na walang tao, ay napangiti ako. Dahil alam ko na darating ang araw na muling mapupuno ng mga tao ang lugar na yon. Mapupuno ng tawanan at mapupuno ng mga bata na walang takot na naglalaro sa bukirin. Habang naglalakad kami ni Samuel, ay bigla kong naramdaman ang bahagyang pag-init ng medalyon. Nagulat ako nang may tumapik sa balikat ko mula sa aking likuran. Mabilis akong humarap sabay hugot ng itak. Inakala ko na aswang yon, pero laking gulat namin ni Samuel nang malaman namin na si Sir Ramirez pala yon. Oh, Sir Ramirez, ano pong ginagawa niyo rito? Matagal-tagal na kasi kayong hindi nakakabalik. Wala namang kaming kontak sa inyo dahil walang signal sa lugar na ito. At nag-aalala na ako sa kung ano na nangyari sa inyo. Kaya ako na ang personal na nagpunta rito. Ang totoo niyan ay hinihintay ko kayo kahapon pa dito sa Santa Barbara. Pasensya na po kayo, sir. Pero kami na lang po ni Samuel ang buhay sa mga ipinadala niyo rito. Lahat po ng mga kasama namin, pinatay po ng mga aswang. Aswang? Anong aswang? Hindi ba mga rebelde ang meron dito? Wala pong rebelde rito sa Santa Barbara, sir. Mga aswang po ang dahilan kung bakit umalis sa mga tao rito. Pero wala na po tayong dapat ipag-alala dahil napatay na po namin ang lahat ng aswang dito. Ano ka mo? Totoo ba yung sinabi mo? Kahit isang aswang ay wala kayong itinirang buhay? Totoo po ang sinabi ni Bagwis, sir. Ubus na po ang mga aswang dito sa Santa Barbara. Tinulungan po kami ng isang matandang parang ermitanyo na si Tatang Gimo. Napansin ko na para bang biglang tumahimik si Sir Ramirez at tila hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Alam ko na mahirap talaga yung paniwalaan, lalo na't marami ang hindi naniniwala sa aswang. Sir, okay lang po ba kayo? Bakit parang hindi po kayo masaya sa binalita namin? Masaya ko. Masaya ko na nagtagumpay kayo sa inyong misyon. Pero nakakalungkot lang na napakaraming sundalong namatay ng dahil sa misyon na ito.
Ganun pa man, binabati ko pa rin kayong dalawa sa inyong katapangan at dedikasyon sa inyong sinumpaan tungkulin. Sumaludo sa amin si Sir Ramirez at ganun din kami sa kanya. Maya-maya pa ay naglakad na kami papunta sa kinaroroonan ng aming truck. Nasa unahan kami ni Samuel habang si Sir Ramirez ay nasa aming likuran. Hanggang lumingon ako kay Sir Ramirez at nakita ko na nakatayo siya ilang dipa ang layo mula sa amin. Nakayuko siya, hindi ko makita ang ekspresyon ng kanyang muka. Sir Ramirez, may problema po ba? Bakit ka huminto sa paglalakad? Sa totoo lang, hindi ko akalain na makakaligtas kayo sa mga aswang dito sa Santa Barbara. Inakala ko, nakagaya lamang kayo ng mga dating sundalo na ipinadala ko rito para maging pagkain ng mga alagad kong aswang. Ano? Ano po ba sinasabi niyo, sir? Alagad niyo ang mga aswang na nandito? Ito talaga si sir, oh. Masyado mapagbiro eh. Pinatay niyo ang lahat ng alagad ko. At hindi ako papayag na makakalabas kayo rito ng buhay. Papatayin ko kayong dalawa! Inakala ko na nagbibiro lang noon si Sir Ramirez, pero sa isang iglap ay nagbago bigla ang kanyang anyo. Naging isa siyang aswang na ang muka ay mas nakakatakot kumpara sa mga aswang na aming nakaharap. Doon ko napagtanto ang katotohanan. Si Sir Ramirez ang pinuno ng mga aswang sa Santa Barbara at nagpapadala siya roon ng mga sundalo para ipakain sa mga alagad niya. Bumangon ang matinding galit sa aking puso. Para na akong nag-aapoy sa galit. Bumalik sa isipan ko ang pagkamatay ng mga kasama kong sundalo at nangyari ang lahat ng yon nang dahil sa panlilinlang sa amin ng taong pinagkakatiwalaan namin ng lubos. Napagtanto ko rin na napakahusay magpanggap ni Sir Ramirez dahil hindi ko naramdaman na isa pala siyang aswang at mismong pinuno pa. Mabilis at galit na sumugod sa amin ang aswang na si Sir Ramirez. Pero nang malapit na siya sa amin ay bigla siyang naglaho. Nagulat na lang kami nang bigla siyang lumitaw sa likuran ko. Agad niya akong kinagat sa leeg. Pero nagulat siya nang hindi bumaon ang ngipin niya sa aking malabakal na balat. Agad akong humarap sa kanya at inundayan ko siya ng isang saksak sa tiyan. O ano? Nagulat ka ba? Na hindi mo ako nagawang saktan? Para sa kaalaman mo, sir, meron akong anting-anting na suot at hindi ako tatablan ng mga kagat at kalmot mo. Hindi. Imposible yan. Saan ka nakakuha ng kanyang anting-anting? Hindi na mahalagang malaman mo kung saan ko ito nakuha. Ang mahalaga ay alam na namin ang tunay na kulay mo, hayop ka. Napakawalang hiya mo, Ramirez. Isa kang taksil. Hindi ko akalain na ikaw pala ang totoo naming kalaban. Masahol ka pa sa mga rebelde, hayop ka. Hinayaan mo mamatay ang mga sundalong tapat na naglilingkod sa bansang to. Ang dapat sa mga kagaya mo ay pinapadala na sa impyerno. Tatakas pa sana ang aswang. Pero mabilis ko siyang hinabol. Nang maabutan ko siya, ay itinarak ko kagad ang itak sa batok niya at dumagpas yun sa kanyang leeg. Hinugot ko muli ang itak at binaon ko yun sa bunbunan niya hanggang tumagos sa kanyang baba. Hindi pa ako nasiyahan at itinarak ko ng buong lakas ang itak ko sa kanyang dibdib, direkta sa kanyang puso. Agad na bumagsak ang aswang at upang masiguro ko ang kamatayan niya, ay ibinaon kong muli ang itak sa likod ng kanyang ulo. Galit na sinipa ni Samuel ang walang buhay na katawan ng aswang. Hayop ka! Dapat lang yan sa'yo!
Mamatay ka na, hayop ka! Akala niya yata ay magpapatuloy ang kasamaan at panlilinlang niya. Mabuti na lang talaga. At ibinigay sa akin itatanggi mo ang anting-anting na to. Kung hindi, baka wala na tayo ngayon. Pero tol, anong sasabihin natin sa mga tao? Paano natin ipapaliwanag ang lahat ng to? Bahala na. Ang isipin muna natin ngayon ay makauwi. Kasi gusto ko nang makapagpahinga ng maayos. Tapos, itutuloy na natin yung napag-usapan nating wantusawang pulutan with matching pulutan na sisig at inihaw na tilapia. Oo nga tol. Tsaka may dadagdag pa pala ako. Gusto ko rin ng crispy pata. Tapos tiyan ng bangus. Ayos! Matapos yun, ay muli kami naglakad ni Samuel palayo sa Santa Barbara. Hindi ko alam, pero sandali akong huminto para lumingon at doon ay nakita ko si Tatang Gimo. Nang kumaway ako sa kanya, ay gumanti rin siya ng kaway. Napangiti ako at saka ko ipinagpatuloy ang paglalakad kasama si Samuel. Hanggang sa narating na namin ang mga military truck na sinakyan namin papunta ron. Ligtas kaming nakaalis ni Samuel sa Santa Barbara. Nadala ang bigat ng alaala ng aming mga kasamaang hindi na nakauwi. Masakit man isipin na kami lang ang natira, ay nagpasalamat pa rin kami dahil malaya na ang Santa Barbara mula sa mga pesting aswang. Makakapamuhay na sila ng tahimik at payapa sa baryong kanilang minsang iniwan. Pagbalik namin ay nagulat kami sa pinakamataas na opisyal sa aming hanay at sinabi namin na si Sir Ramirez ang pinuno ng mga rebelde at siya ang nasa likod ng lahat. Hindi na namin binanggit ang tungkol sa mga aswang dahil alam naming mahirap yung paniwalaan. Dahil naman sa nangyari, na itaas ang ranggo namin. Ako ay naging technical sergeant at si Samuel naman ay naging sergeant. Hindi rin namin nakalimutan si Tatang Gimo. Nang bumalik kami sa Santa Barbara para bisitahin siya, ay masaya naming nakita na unti-unti nang bumabalik ang mga tao roon. Nakita rin namin na sa mismong baryo na nakatira si Tatang Gimo at hindi na siya nag-iisa sa gubat. Sa lahat ng nangyari, natutunan ko na ang panlilin lang sa kapwa ay walang magandang kahihinatnan. Darating ang panahon na lalabas ang katotohanan at pagbabayaran mo ang lahat na nagawa mong kasamaan. Kaya mas mabuting piliin nating mabuhay ng tama, may panindigan at higit sa lahat ay may takot sa ating Panginoon. Bago pala matapos ang aking salaysay, nais kong pasalamatan ang aking mga nasawing kasamaan sa kanilang sakripisyo para sa inang bayan. 1,000 saludo sa inyo para sa inyong katapangan at kagitingan. Sa kwentong ating napakinggan, sa huli, ang kagitingan at katapangan ng ating mga sundalo ay hindi lamang nasusukat sa kanilang kakayahang humawak ng sandata, kundi sa lalim ng kanilang panata at sa tibay ng kanilang pusong handang magsakripisyo para sa kapakanan ng nakararami. Sa bawat pagmulat nila ng mata sa umaga, hindi nila alam kung ano ang naghihintay. Isang tahimik na araw ba o isang laban na maaaring maging huli na. Gayunpaman, buong tapang nilang hinaharap ang bawat panganib sapagkat sa kanilang isipan at puso, higit na mahalaga ang kaligtasan ng bayan kaysa sa sarili nilang buhay. Totoo,
May mga sandaling tila ang isang paa nila ay nakatapak na sa hukay. Ngunit hindi ito nagiging hadlang upang sila'y umatras. Sa halip, lalo pa silang tumitibay sapagkat ang kanilang lakas ay nagmumula hindi lamang sa kanilang pagsasanay, kundi sa kanilang pananampalataya sa Diyos at sa pagmamahal sa inang bayan. Sila ang mga tahimik na tagapagtanggol ng ating kalayaan, ang mga bantay sa gabi habang tayo'y payapang natutulog. Ang mga unang sumasagupa sa panganib upang tayo ay manatiling ligtas. Sa bawat unos na dumarating, maging ito man ay banta ng karahasan o mga anino ng kadiliman, hindi sila nangingimi. Sa halip, buong tapang nilang hinaharap ang mga ito. Dala ang paniniwalang ang kanilang sakripisyo ay may saysay at ang bawat patak ng pawis at dugo ay ambag sa kinabukasan ng ating bansa. Hindi biro ang kanilang pinagdaraanan. Ang malayo sa pamilya, ang pangungulila at ang panganib na laging nakaamba. Ngunit pinipili pa rin nilang maglingkod ng buong puso dahil yun ang kanilang sinumpaang tungkulin. Kaya naman, nararapat lamang na ibigay natin ang pinakamataas na pagpupugay sa ating mga sundalo, mga bayaning buhay na walang sawang naglilingkod sa bayan ng tapat at may dangal. Sila ang mga taong handang ibuwis ang kanilang sariling buhay, hindi lamang para sa kanilang kapwa, kundi bilang pagtalima sa kanilang tungkulin sa harap ng Diyos. Sa kanilang bawat takbang, dala nila ang panalangin na naway manatiling ligtas ang kanilang minamahal na bayan at naway maging karapat-dapat sila sa tiwalang ipinagkaloob sa kanila. Tunay ngang ang kanilang paglilingkod ay hindi lamang para sa lupaing kanilang tinatapakan, kundi para rin sa mas mataas na layunin, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At sa bawat sandaling sila'y napapagod, nasusugatan o tila nawawalan ng lakas, naway manatiling buhay sa kanilang puso ang pangako ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, sa Deuteronomio 31:6, magpakatatag kayo at magpakatapang, huwag kayong matakot o masindak sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang siyang kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Ito ang kanilang sandigan, isang pangakong nagbibigay lakas sa gitna ng dilim at pag-asa sa gitna ng panganib. Sa pagtatapos, ang kanilang kabayanihan ay hindi kailanman matutumbasan ng anumang parangal o salita. Ngunit sa simpleng pagkilala, paggalang at taus-pusong pasasalamat na ipapakita natin na ang kanilang sakripisyo ay hindi nasasayang. Kaya't muli, buong puso tayong sumasaludo sa ating mga sundalo, ang mga tunay na bayani ng ating panahon na sa kabila ng lahat, patuloy na lumalaban, patuloy na nagmamahal at patuloy na nagsisilbi para sa bayan at para sa Panginoong Diyos. Ang kanilang kwento ay kwento ng tapang, ng pananampalataya at ng walang hanggang pag-ibig sa inang bayan. Isang kwentong dapat nating palagaan, ipagmalaki at ipagpasalamat habang tayo ay nabubuhay. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilininga na mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.